Wala na po siya. Ang malamig na tinig ng doktor ay tila yelong bumalot sa buong silid ng ospital. Pinatitigil ang tibok ng puso ng lahat para sa dalagang nakasuot ng Chanel suit. Ang anak ng isang bilyonaryo, gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. Ngunit sa sandaling iyon, mula sa isang sulok, isang dalagang Pilipina na nakasuot ng simpleng uniforme ng isang tagapag-alaga ang biglang tumayo at sumigaw. Ang lahat ng mga mata ay napabaling sa kanya. Sino ang dalagang ito? At paano niya babaguhin ang isang sitwasyong wala ng pag-asa? At bakit, sa huli, ang anak ng bilyonaryo ay luluhod sa kanyang harapan upang humingi ng tawad? Kung pakikinggan ninyo ang kuwentong ito hanggang sa dulo, tiyak na magbabago ang inyong pananaw sa paghusga sa kapwa. At kung nais ninyo pa ng mga ganitong kuwentong puno ng inspirasyon, huwag kalimutang pindutin ang subscribe at like buttons. Ang isang maliit na pagpindot mula sa inyo ay malaking tulong upang makalikha pa kami ng maraming kwento. Code Blue. Code Blue sa emergency room. Ang nakabibinging alarma ay umalingaw-ngaw sa buong ospital. Hudyat ng isang kritikal na sitwasyon. Si Dr. Jones, isang respetadong doktor na nagtapos sa Harvard Medical School kasama ang kanyang mga nurse, ay nagmamadaling kumilos. Ginagawa ang lahat upang isalba ang pasyente. Ang pasyente ay si William Harrison, isang alamat sa Wall Street. Sa edad na 70, bigla siyang inatake sa puso at ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Ang kanyang yaman ay umaabot sa 50 bilyong dolyar, isa sa mga kinikilalang pinakamayaman sa Amerika ayon sa Fortune magazine. Bumabagsak ang blood pressure, Doc. Ang nag-aalalang tinig ng nurse ay lalong nagpatindi sa tensyon. Pawis na pawis si Dr. Jones habang sinusubukan ang lahat ng posibleng paraan. Ngunit patuloy lang sa paglala ang kondisyon ng pasyente. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Emily Harrison. Nagtapos siya bilang summa cum laude sa Harvard Business School at kasalukuyang vice president sa kumpanya ng kanyang ama. Bitbit ang kanyang Hermes Birkin bag. Bakas pa rin sa kanya ang karangyaan, ngunit hindi maitago ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Kumusta ang lagay ni Papa? Tanong ni Emily, nanginginig ang boses. Umiling si Dr. Jones. Seryoso ang mukha. Ginagawa po namin ang lahat. Pero hindi maganda ang sitwasyon. Namutla ang mukha ni Emily. Gaano man karami ang pera nila, gaano man kahuhusay ang mga doktor, lahat ay walang silbi sa harap ng kamatayan. Sa isang sulok ng silid, may isang taong tahimik na nakatayo. Siya si Maria Santos. 23 taong gulang. Isa siyang tagapag-alaga mula sa Pilipinas at 3 buwan na niyang inaalagaan si William. May taas siyang 5'3", nakasuot ng simpleng uniforme at tila hindi napapansin sa loob ng magarbong silid. Si Maria ay lumaki sa isang maliit at simpleng bayan sa Batangas. Ang kanyang ama ay isang manggagawa sa pabrika at ang kanyang ina ay tagahugas ng plato sa isang karinderya. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang mangibang bansa upang tulungan ang kanyang pamilya. Maria, doon ka lang sa gilid maghintay. Malamig na utos ni Emily. Para kay Emily, si Maria ay isang katulong lamang. Dahil siya ay isang Pilipinang tagapag-alaga at mula sa mahirap na pamilya, palagi niya itong minamaliit. Nakakagulo lang ang mga ganyang tao dito. Madalas niyang sabihin sa mga kaibigan niya sa telepono. Para sa kanya, si Maria ay isang empleyadong binabayaran para magtrabaho. At wala nang iba pa. Walang imik na lumayo si Maria, ngunit ang kanyang mga mata ay matamang nakamasid sa kondisyon ni William. Sa loob ng 3 buwan, siya ang mas nakakakilala sa kalagayan ng matanda. Itinuring siya ni William na parang tunay na anak. Salamat, Maria. Maria, kung hindi dahil sa'yo, matagal na siguro akong wala. Palaging sinasabi ni William. Taos-puso ang pasasalamat niya sa pag-aalaga ni Maria, sa pagbabantay sa gabi, sa pagtiyak na naiinom niya ang tamang gamot, at sa pagiging kasama niya sa mga malulungkot na gabi.
Ngunit hindi ito maintindihan ni Emily. Papa, huwag niyo masyadong maging mabait sa kanya. Binabayaran lang natin siya para magtrabaho. Palagi niyang sinasabi. Sa kanyang paningin, si Maria ay nabibilang sa mababang uri ng lipunan. Panginoon, sana po gumaling na siya. Taimtim na dasal ni Maria. Para sa kanya, si William ay hindi lang basta amo. Sa malayong lupain kung saan siya nag-iisa, si William ang naging tatay-tatayan niya. Lalo pang bumabagsak ang blood pressure. Humihina na rin ang pulso. Ang sigaw ng nurse ay lalong nagpabigat sa hangin. Patuloy sa pag-agos ang pawis sa noo ni Dr. Jones habang desperado niyang sinusubukan ang lahat. Ngunit sa kabila ng mga modernong kagamitan at husay ng mga doktor, patuloy na lumalala ang kalagayan ni William. Nanginginig na pinagmasdan ni Emily ang kanyang ama. Ngayon niya pinagsisihan ang mga panahong mas inuna niya ang trabaho kaysa sa paggugol ng oras kasama ito. Doktor, wala na po ba talagang paraan? Puno ng desperasyon ang boses ni Emily. Yumuko si Dr. Jones, bakas ang pighati sa kanyang mukha. Lumipas ang 30 minuto, ngunit walang pagbabago. Sa halip, lahat ng vital signs ni William ay bumagsak na. Matapos ang huling konsultasyon sa kanyang mga kasamahan, lumapit si Dr. Jones kay Emily. May malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Ikinalulungkot ko, pero wala na kaming magagawa, napaurong si Emily sa narinig. Agad siyang inalalaya ng isang nurse. Ibig sabihin, si Papa, paumanhin po. Pumanaw na po siya. Ang malamig na hatol ni Dr. Jones ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napaluhod si Emily at humagulgol ang 50 bilyong dolyar na yaman. Ang pinakamahuhusay na doktor lahat ay walang nagawa upang isalba ang kanyang ama. At sa sandaling iyon, ang tahimik na si Maria mula sa sulok ay biglang tumayo at sumigaw. Hindi pa po siya patay. Lahat ng mata ay napabaling sa kanya. Gulat na tumingin si Dr. Jones kay Maria. Anong sabi mo? Hindi pa po tapos ang lahat! Puno ng kumpiyansa ang tinig ni Maria. Nagsimula siyang humakbang papalapit kay William. Anong pinagsasasabi ng babaeng yan? Sinabi na ng doktor na wala na. Anong kalokohan to? Galit na sigaw ni Emily. Puno ng luha ang muka. Isa ka lang tagapag-alaga. Anong magagawa mo? Kung sumuko na ang mga doktor, ngunit hindi pinansin ni Maria si Emily. Lumapit siya kay William at hinawakan ang pulso nito. At sa kanyang pagkamangha, nakaramdam siya ng isang napakahinang tibok. May pulso pa siya. Buhay pa siya. Sigurado po ako. Sa sigaw ni Maria, muling nagkagulo ang silid. Ano ang nalalaman ng dalagang Pilipinang ito? At kaya ba niyang gumawa ng isang himala? 3 araw bago ang insidente. Sa mansyon ng mga Harrison, isang ordinaryong araw ang nagsisimula. Ang mansyon sa Upper East Side ng Manhattan ay may sukat na 2,000 metro kuwadrado at nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Alas 6 pa lang ng umaga, gising na si Maria upang ihanda ang mga pangangailangan ni William. Ang una niyang gawain ay ihanda ang 12 uri ng gamot para sa high blood, diabetes, at sa puso na kailangang inumin sa eksaktong oras. Magandang umaga po, Mr. William. Bati ni Maria na may matamis na ngiti. Ngumiti rin si William. Salamat, Maria. Dahil sa'yo, naging mahimbing ang tulog ko kagabi. Taos-puso ang pasasalamat niya. Bago dumating si Maria, marami niya siyang naging tagapag-alaga. Ngunit walang kasing sipag at kasing maalaga nito. Hindi lang trabaho ang ginagawa ni Maria. Itinuturing niya si William na parang tunay na pamilya. Medyo mataas po ang blood pressure niyo ngayon. Kaya lugaw na mababa sa asin ang iluluto ko, sabi ni Maria. Sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kulay ng balat at paghinga ni William, alam na niya ang kondisyon nito. Sa 3 buwan, kabisado na niya ang bawat sintomas at kilos ng matanda. Ngunit biglang bumaba si Emily mula sa ikalawang palapag. Suot ang kanyang Chanel tweed jacket at bitbit ang Louis Vuitton na bag.
may malamig na ekspresyon sa mukha. Papa, ang almusal mo ay inihanda ng ating chef. Hindi mo dapat kinakain ang pagkain gawa ng mga ganyang tao. Tiningnan ni Emily si Maria na may halong pandidiri. Yumuko na lamang si Maria. Emily, mas nakabubuti sa akin ang luto ni Maria. Mas alam niya ang kailangan ng katawan ko. Pakiusap ni William sa anak. Ngumisi si Emily. Papa, napaka-inosente niyo. Ang mga taong tulad niya ay nagtatrabaho lang para sa pera. Huwag kayong mag-isip na tunay silang nag-aalala sa inyo. Nasaktan si Maria sa narinig, ngunit hindi niya ipinakita. Sanay na siya sa mga ganitong pangyayari. Nang tanghali, dumating ang mga kaibigan ni Emily, mga kaklase niya mula sa Harvard na pawang galing din sa mayayamang pamilya. Wow! Emily, ang ganda ng bahay niyo! Iba talaga, pag bilyonaryo. Oo nga, mayaman din ang papa ko. Pero hindi ganito kalaki. Pumasok si Maria sa sala upang maghain ng tsaa. Hoy, dalhan mo kami ng tsaa, utos ni Emily. Tahimik na tumango si Maria. Sino siya? Tanong ng isang kaibigan. Huwag niyo nang pansinin. Hindi siya importante. Malakas na sabi ni Emily. Sapat para marinig ni Maria. Nanginginig ang kamay ni Maria habang nagsasali ng tsaa. Pilipina pala. Marunong ba? Yan mag-Ingles? Malamang hindi. Paano matututo ng maayos na Ingles ang mga yan? Siguro konting salita lang. Nagtawanan ang magkakaibigan. Ang hindi nila alam, matatas magsalita ng Ingles si Maria. Pinili lang niyang manahimik. Buti nga nakakapagtrabaho pa sila bilang caregiver kahit hindi nakapag-aral ng maayos. Oo nga, at least kumikita sila. Siguro pag-uwi nila sa bansa nila, mayaman na sila. Patuloy ang pangmamaliit ng mga kaibigan. Ngunit si Maria ay nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa. Magkano pala sweldo niyan? Mga $3,000 kada buwan. Malaking pera na yan para sa kanila. Ipinagmalaki pa ni Emily ang sahod ni Maria na parang limos, kahit na mas mababa pa ito sa karaniwang sahod ng isang propesyonal na tagapag-alaga. Nang gabing iyon, biglang sumakit ang dibdib ni William. Mabilis na tinignan ni Maria ang kanyang kalagayan. Mr. William, huminga po kayo ng malalim. Kukunin ko po ang blood pressure niyo. Kalmado niyang kinuha ang vital signs nito at agad na inilagay ang nitroglycerin sa ilalim ng dila niya. Okay lang po yan, Tio William. Mawawala din po ang sakit. Dahil sa mabilis at tamang aksyon ni Maria, agad na nawala ang sakit ni William. Salamat, Maria. Iniligtas mo ako, sabi ni William, habang mahigpit na hawak ang kamay niya. Ngunit kinabukasan, iba ang interpretasyon ni Emily. Papa, hindi ba't delikado kung ang isang caregiver ang basta-basta na lang magbibigay ng gamot? Hindi naman siya lisensyadong propesyonal. Emily, kung hindi dahil kay Maria, baka napahamak na ako. Napakagaling niyang bata. Masyado kayong emosyonal, Papa. Ano bang alam ng mga ganyang tao? Nagkataon lang yun. Ayaw pa rin kilalanin ni Emily ang kakayahan ni Maria. Ilang araw ang lumipas, ipinakilala ni Emily ang kanyang nobyo na si Jason, isang fund manager sa Goldman Sachs. Wow! Ang ganda ng bahay niyo. Iba talaga ang pamilyang Harrison, sabi ni Jason. Sakto namang dumating si Maria, dala ang inumin. Sino siya? Tagapag-alaga ni Papa. Galing Pilipinas, walang ganang sagot ni Emily. Ganoon ba? Bakit hindi na lang Amerikano ang kunin niyo para sa ganitong trabaho? Nagtatakang tanong ni Jason. Ayaw ng mga Amerikano sa ganitong trabaho. Madumi kasi, kaya mga dayuhan ang gumagawa, sagot ni Emily. Tila sinaksak ang puso ni Maria sa narinig. Ang trabahong buong puso niyang ginagawa ay itinuturing na madumi. Well, at least, mas mura sila, sabi ni Jason. Oo. Hindi mo kailangang magbayad ng malaki, kaya mas matipid. Nag-usap ang dalawa na parang isang bagay lang si Maria. Gusto nang sumabog ng dibdib ni Maria, ngunit kailangan niyang magtimpi.
Kung mawawalan siya ng trabaho, hindi na niya mapapadalhan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na silid, nakipag-video call si Maria sa kanyang pamilya. Anak, hindi ka ba nahihirapan diyan? Tanong ng kanyang ina. Hindi po, Nay. Okay lang po ako. Mabait naman po si Mr. William. Pilit na pinasigla ni Maria ang kanyang boses. Hindi niya kayang sabihin sa kanila ang mga nararanasan niyang pang-aapi. Pagpasensyahan mo na anak. Kaunting tiis na lang. Malapit na nating mabuo ang pump opera ng tatay mo. Sa sinabi ng kanyang ama, napaluha si Maria. May sakit sa puso ang kanyang ama at kailangan ng agarang operasyon. Opo, tay. Huwag po kayong mag-alala. Magtatrabaho po ako ng mabuti para maipon ang pump opera nyo. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Maria habang nakatingin sa labas. Araw-araw na pangmamaliit, diskriminasyon, at panlalait, pero kailangan niyang tiisin para sa kanyang pamilya. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa silid ni William. Agad siyang tumakbo. Nakita niya si William na nahihirapan sa kama. Tio William! Tio William! Ngunit nawalan na ito ng malay. Mabilis na tumawag si Maria sa 911. Emergency! Pasyente! Mukhang inatake sa puso! Dahil sa kanyang mabilis at tamang pag-uulat, agad na dumating ang ambulansya. Kung wala siya, baka mas malala ang nangyari. Ngunit pagdating sa ospital, binaliwala pa rin siya ni Emily. Doon ka lang sa gilid. Hindi ka kailangan dito sa ganitong sitwasyon, kaya't si Maria ay tahimik na naghintay sa sulok. Ang pagligtas niya kay William, ang 3 buwang pag-aalaga, walang sinumang kumilala at dumating ang sandali. Ang malamig na hatol ng doktor, pumanaw na po siya, ngunit hindi sumuko si Maria. Si William ay hindi lang pasyente. Sa malamig na bansang ito, siya lang ang nagparamdam ng init at pagmamahal sa kanya. Anong sabi mo? May pulso pa siya? Galit na tinitigan ni Emily si Maria. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Sinabi na ni Dr. Jones na nagtapos sa Harvard na wala na si Papa. Anong alam ng isang caregiver na tulad mo? Nagulat din si Dr. Jones at ang mga nurse. Miss, pasensya na, pero maaari po bang lumayo muna kayo? Mga medical staff lang po ang kailangan dito ngayon. Magalang, ngunit mariing sabi ni Dr. Jones. Para sa kanya, si Maria ay isang ordinaryong tagapag-alaga na walang alam sa medisina. Ngunit hindi umalis si Maria. Mas maingat niyang sinuri ang pulso ni William. Sa 3 buwan na araw-araw niyang ginagawa ito, nararamdaman niya ang pinakamaliit na pagbabago na hindi nararamdaman ng iba. May pulso pa po talaga. Napakahina, pero tumitibok pa. Sa sigaw ni Maria, lalong nagalit si Emily. Ano ba to? Namatay na nga si Papa. Kung ano-ano pang pinagsasasabi mo. Tinangka niyang itulak si Maria, ngunit nanatili itong matatag. Miss Emily, pakiusap. Patingnan niyo po ulit. Buhay pa po talaga siya. Manahimik ka. Sino ka para sabihing mas marami kang alam kaysa sa doktor? Nandidilim ang mukha ni Emily sa galit. Hindi niya matanggap na ang taong lagi niyang minamaliit ay nanghihimasok sa ganitong sitwasyon. Isa ka lang caregiver, isang taong hindi nakatapos ng pag-aaral. Huwag kang magpanggap na may alam ka sa medisina. Sa mapanlait na salita ni Emily, natahimik ang lahat. Miss Emily, mahinang sabi ni Maria, ngunit may diin sa kanyang boses. 3 buwan ko pong inalagaan si Tio William. Kabisado ko ang kanyang pulso, paghinga, at blood pressure. Alam ko kung ano ang mga sintomas niya sa bawat kondisyon. Ngumisi si Emily. Nakakatawa ka. Anong alam mo? Bukod sa pagkuha ng blood pressure gamit ang makina, ano pa? Miss Emily? Noong nakaraang buwan, nang magpakita siya ng sintomas ng atake sa puso, ako po ang unang nakapansin at nagbigay ng paunang lunas. Kalmadong sagot ni Maria. Nagkataon lang yon. Hindi dahil magaling ka. Lalong nag-init ang ulo ni Emily. Doktor!
Paalisin niyo na ang taong yan. Hindi ito ang oras para dito. Napakamot ng ulo si Dr. Jones. Ngunit isang veteranong nurse, si Carol, ang nagsalita. Dok, baka wala namang masama kung susuriin natin ulit. May mga pagkakataong napakahina ng pulso, kaya't mahirap makapa. Pumayag si Dr. Jones. Bilang doktor, hindi niya maaaring isantabi ang anumang posibilidad. Um, Sige, susuriin ko ulit. Sayang lang sa oras. Bakit ba natin pinakikinggan ang taong yan? Reklamo ni Emily. Ngunit habang sinusuri ni Dr. Jones, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Kakaiba. Parang mayroon nga. Lumapit si Carol. Kumuha si Dr. Jones ng mas sensitibong aparato. Totoo nga, may napakahinang tibok. Nagulat ang lahat. Hindi makapaniwala si Emily. Imposible! Sinabi niyong wala na siya. Kakaiba ang kondisyon ng pasyente. Halos hindi maramdaman, pero mayroon pang biological response, sabi ni Dr. Jones. Naguguluhan din. Sa 30 taon niya bilang doktor, ngayon lang siya nakasaksi ng ganito. Ibig sabihin, buhay pa siya? Nanginginig na tanong ni Emily. Nasa kritikal na kondisyon, pero hindi pa masasabing tuluyan ng pumanaw. Simulan ulit ang emergency procedures. Muling kumilos ang mga medical staff. Ngunit ang sitwasyon ay desperado pa rin. Pero sa ganitong kalagayan, halos wala ng tsansang mabuhay. Tapat na sabi ni Dr. Jones. Biglang nagsalita ulit si Maria. Nagkaroon na po dati ng ganitong sitwasyon si Tio William. Noong halos tumigil na ang kanyang pulso. Ano? Napatingin si Dr. Jones kay Maria. 3 buwan na ang nakalipas at 1 beses din noong nakaraang buwan. May ginawa po akong espesyal na paraan para maibalik siya. Espesyal na paraan? Sabay na heart massage at pagpindot sa mga partikular na ugat. Ito ay kombinasyon ng tradisyonal na panggagamot na natutunan ko sa Pilipinas at ng Western medicine. Muling nagalit si Emily. Heto na naman siya. Sino ka ba sa tingin mo, doktor? Tradisyonal na panggagamot? Kalokohan. Miss Emily, sa ganitong sitwasyon, kailangan nating subukan ang lahat. Pakiusap ni Maria. Manahimik ka! Huwag na huwag mong hahawakan si Papa. Paano kung may mangyaring masama? Hinarang ni Emily si Maria. Isa ka lang caregiver. Wala kang karapatang gumawa ng medical procedure. Paano kung ikaw ang pumatay sa kanya? Miss Emily, pakiusap po. Anong pakiusap? Bumalik ka na sa bansa mo. Huwag kang gumawa ng kalokohan dito. Sa rasistang pahayag ni Emily, lalong lumamig ang hangin sa silid. Maging ang mga nurse ay hindi komportable. Miss Emily, hindi po tama yan, sabi ni Carol. Bakit? Nagsasabi lang ako ng totoo. Biglang lumala ang kondisyon ni William. Lalo pang humihina ang pulso. Sigaw ng isang nurse. Nasa panganib na tayo. Kailangan nating subukan ng ibang paraan, sabi ni Dr. Jones. Nag-aalala. Doktor, maaari po ba akong sumubok? Alok ni Maria. Hindi, sigaw ni Emily. Sa oras na hawakan mo si Papa, tatawag ako ng pulis. Iligal ang ginagawa mo. Tinuro niya si Maria. Kung dahil sa'yo mamatay si Papa, hinding-hindi kita mapapatawad. Miss Emily, gusto ko lang po talagang iligtas si Tio William, pakiusap ni Maria. Manahimik! Anong magagawa mo kung sumuko na ang mga doktor? Ako po ay... Nag-alinlangan si Maria. Panahon na para sabihin ang kanyang tunay na pagkatao. Biglang tumunog ang alarma mula sa makina. Peligro! Kritikal na po ang sitwasyon. Lalong nagmadali ang mga doktor, ngunit walang nangyayari. Kinuyom ni Maria ang kanyang kamao. Hindi na niya kayang manood lang. Kahit anong sabihin ni Emily, kahit mabunyag pa ang kanyang sikreto, ang mahalaga ay mailigtas si William. Bumagsak sa 50 ang presyon. Ang sigaw ni Carol ay nagdulot ng matinding kaba sa lahat. Biglang lumala
ang kondisyon ni William. Epinephrine, 1 amp, now. Utos ni Dr. Jones. Mabilis na nag-iniksyon ang nurse, ngunit patuloy pa ring bumabagsak ang vital signs ni William. Doc, may VFib sa ECG. Ihanda ang defibrillator. Sa 30 taon niya, ngayon lang siya naharap sa ganito kahirap na kaso. Clear. Isang malakas na kuryente ang dumaan sa dibdib ni William. Tumalsik ang kanyang katawan bago bumagsak muli. Lahat ay nakatingin sa monitor. Ngunit ang linya ay magulo pa rin. Ulitin. 300 joules, ngunit pareho pa rin ang resulta. Walang pagbabago. Napahagulgol si Emily. Papa, wag niyo po akong iwan. Puno ng pagsisisi ang kanyang puso. Doktor, wala na po ba talagang ibang paraan? Malungkot ang mukha ni Dr. Jones. Nagawa na natin ang lahat. Bago pa niya matapos ang sasabihin, mas malakas na alarma ang tumunog. Halos hindi na maramdaman ang pulso. Hindi na rin masukat ang blood pressure. Ulat ng isang batang nurse. Ipagpatuloy ang CPR. Si Dr. Jones mismo ang nag-umpisang mag-compress sa dibdib ni William. 1, 2, 3, 4, 5, ngunit walang reaksyon. Lumipas ang 15 minuto. Basang-basa na ng pawis si Dr. Jones. Lumipas pa ang 20 minuto. Lalo pang nanlumo ang mga doktor. Alam nilang sa ganitong katagal na panahon, halos imposible nang mabuhay ang pasyente. Si Maria, na nasa sulok, ay nanginginig. Alam niya ang kakaibang kondisyon ng puso ni William. Mayroon itong depekto sa electrical system, kaya't hindi epektibo ang karaniwang paraan. Lumipas ang 35 minuto. Pagod na si Dr. Jones. Sa ganitong katagal, hindi na niya kailangang tapusin. Alam ng lahat na medikal na imposible nang mabuhay pa si William. Ibig sabihin, si Papa, nanginginig na. Sabi ni Emily, paumanhin po, ginawa na namin ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis si Maria. Sandali lang po, lahat ay napatingin sa kanya. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon, kaya ko po siyang iligtas. Puno ng kumpiyansa ang boses niya. Heto na naman siya! Nababaliw na yata. Hysterical na sigaw ni Emily. 35 minuto siyang sinubukan ng doktor mula Harvard, tapos ikaw ang magliligtas? Mag-isip ka nga, Miss Emily. Alam ko po ang espesyal na kondisyon ni Tio William. Anong espesyal na kondisyon? Ano na namang kalokohan yan? Mayroon po siyang Wolff-Parkinson-White syndrome. Sa sinabi ni Maria, natigilan si Dr. Jones. Anong sabi mo? WPW syndrome? Opo. Isang congenital heart disease kung saan may problema sa electrical system ng puso. Kaya po hindi epektibo ang ordinaryong CPR. Ang mga eksaktong terminolohiyang medikal mula kay Maria ay nagpatahimik sa lahat. Sa 3 buwan ko pong pag-aalaga, binasa ko po lahat ng medical records niya at inoobserbahan ang kanyang mga sintomas. Kung gayon, ano ang dapat gawin sa pasyenteng may WPW? Tanong ni Dr. Jones. Ano ba to? Nakikipagkonsulta ka sa isang caregiver? Galit na sabi ni Emily. Doktor, huwag kayong maniwala dyan. Baka sa internet niya lang yan nabasa. Ngunit interesado na si Dr. Jones. Miss, ituloy mo. Kailangan po ng espesyal na pressure sa partikular na bahagi. Kasabay ng pag-stimulate sa vagus nerve. Tumango si Dr. Jones. Tama. Ang vagal maneuver ay maaaring epektibo sa WPW. Hindi! Hindi ako papayag na hawakan mo si Papa. Hinarang ni Emily si Maria. Paano kung magkamali ka at tuluyan siyang mamatay? Miss Emily? Sa ngayon po, unti-unti na siyang namamatay. Pakiusap po, bigyan niyo ako ng pagkakataon, sabi ni Maria. Hindi! Ayoko! Habang nagtatalo sila, lalong lumala ang kondisyon ni William. Lalo pang bumabagsak ang oxygen saturation. Napaisip si Dr. Jones. Medikal na imposible na ang sitwasyon.
Pero paano kung tama ang sinasabi ng babaeng ito? Miss, sigurado ka ba? Opo, sigurado po ako. Ililigtas ko po si Tio William. Sa determinasyon sa mga mata ni Maria, nagdesisyon si Dr. Jones. Sige. Doktor! Nawawala na ba kayo sa sarili? Sigaw ni Emily. Ngunit buo na ang pasya ni Dr. Jones. Huminga ng malalim si Maria. Oras na para ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Lumapit siya kay William at maingat na sinuri ang leeg nito. Carotid pulse. Halos wala na, pero andito pa. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip, eksakto at tiyak. Uumpisahan ko po ang vagal stimulation kasabay ng pressure sa partikular na bahagi ng puso. Mas epektibo po ito sa mga pasyenteng may WPW na mangha ang mga nurse. Uunahin ko po ang carotid sinus massage. Dahan-dahan niyang minasahe ang carotid sinus ni William sa leeg, isang komplikadong teknik para i-normalize ang tibok ng puso. Napaka-profesional ng teknik na yan, bulong ni Dr. Jones. Eksakto ito sa mga natutunan niya sa Harvard. Pagkatapos ng 5 minuto, ngayon, ang pressure po sa puso sa WPW. Kailangan pong pindutin ang eksaktong lokasyon ng accessory pathway. Ang mga daliri ni Maria ay tila may mata, hinahanap ang tamang punto sa dibdib ni William. Dito, konting kaliwa, 2 sentimetro pababa. Ayun! Sinimulan niya ang kakaibang ritmo ng pag-compress. 1, 2, 3, ihinto. 1, 2, 3, ihinto. Ibang-iba sa ordinaryong CPR. Pagkalipas ng 10 minuto, isang himala ang nagsimulang mangyari. Sandali. Parang may pagbabago, sabi ni Carol, nakatitig sa monitor. May pagbabago sa ECG. Sigaw ng batang nurse. Ang patag na linya sa loob ng 40 minuto ay nagsimulang magpakita ng maliliit na alon. Imposible. Bulong ni Dr. Jones, mas lalong nag-focus si Maria. Isinasama na niya ngayon ang mga natutunan niya sa tradisyonal na hilot mula sa kanyang lola. Isasabay ko na po ang pagpindot sa mga ugat. Ginamit niya ang kabilang kamay para pindutin ang mga partikular na punto sa pulso ni William. Isang sinaunang paraan para buhayin ang enerhiya ng puso. Hindi makapaniwala si Emily. Ngunit ang monitor ay hindi nagsisinungaling. Lalong lumilinaw ang alon sa ECG. Pagkalipas ng 15 minuto, bumabalik ang pulso! Sigaw ni Carol. Nasusukat na rin ang blood pressure. 60/40. Tumaas na rin ang oxygen saturation. Basang-basa na ng pawis si Maria. Ngunit hindi siya tumigil. Pagkalipas ng 20 minuto, ang tiyak na sandali ay dumating. Blood pressure, 90/60. Heart rate, 60 beats per minute. Stable. Oxygen saturation, 95%. At sa wakas, uhan. Isang mahinang ungol ang lumabas sa bibig ni William. Tio William? Tawag ni Maria. Maria. Dahan-dahang iminulat ni William ang kanyang mga mata. Opo. Ako po ito, Tio William. Umiiyak na sagot ni Maria. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Isang pasyenteng 45 minuto ng cardiac arrest ay muling nagkamalay. Isang medikal na himala. Tinitigan ni Dr. Jones si Maria, hindi makapaniwala. Sino ka ba talaga? Lahat ng mata ay nakatuon sa maliit na dalagang Pilipina. Ang babaeng kanilang hinusgahan at minliit ay siyang nagligtas sa pasyenteng sinukuan na ng lahat. Si Emily ay tulala, hindi makapagsalita. Ang taong kanyang inapi ay ang bayani na nagligtas sa buhay ng kanyang ama. Ang silid ay puno ng hindi maipaliwanag na katahimikan. Ang himala ay naganap. Muling sinuri ni Dr. Jones ang pulso ni William. Normal. Normal ang pulso. 72 beats per minute. Stable. Ang mga nurse ay hindi makapaniwala. Blood pressure?
120/80? Oxygen saturation 98%? Normal na ang ECG. Ito ay isang himala. Tinangkang bumangon ni William at mabilis siyang inalalayan ni Maria. Tio William, dahan-dahan lang po. Salamat, Maria. Maraming salamat, sabi ni William. Mahigpit ang hawak sa kamay niya. May luha sa kanyang mga mata. Akala ko, katapusan ko na. Pero iniligtas mo ako. Si Emily ay gulong-gulo. Paanong ang isang hamak na tagapag-alaga ang nagligtas sa kanyang ama? Lumapit si Dr. Jones kay Maria. Ang ipinakita mong kaalaman ay pambihira. Ang kaalaman mo sa WPW, vagal maneuver, at ang kombinasyon ng tradisyonal at modernong medisina, saan mo ito natutunan? Nag-alinlangan si Maria. Panahon na para sabihin ang katotohanan, ngunit naunahan siya ni William. Doktor, may alam po ako tungkol kay Maria, sabi ni William. Nang una siyang dumating, nakita ko ang kanyang resume. Hindi lang siya isang ordinaryong tagapag-alaga. Tumingin si William kay Maria. Maria, pwede mo nang sabihin, tumango si Maria. Ako po. Nag-aral po ako sa University of the Philippines College of Medicine. Isang malakas na bulungan ang umalingaw-ngaw. UP College of Medicine? Gulat na tanong ni Dr. Jones. Natapos ko po ang 4 na taon. 2 taon na lang po bago ako makapagtapos, pero kinailangan kong huminto. Bakit? Na-stroke po ang tatay ko dahil sa sakit sa puso. Kailangan niya ng operasyon at mahirap lang po kami. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Maria. Pinag-aral po ako ng aking mga magulang sa hirap at pawis. Ngunit dahil sa sakit ni tatay, kinailangan kong mamili ang pag-aaral ko o ang buhay niya, kaya ka huminto. Sabi ni Dr. Jones, pumunta po ako dito sa Amerika para magtrabaho bilang caregiver. Mas malaki po ang sahod. Para po maipon ang pump opera ni tatay, ang mga nurse ay nalungkot sa kanyang kuwento. Pero hindi ko po makalimutan ang mga natutunan ko sa medisina at lalo pa po akong nag-aral habang inaalagaan ko si Tio William. Ang kaalaman mo? Sa tradisyonal na panggagamot, ang lola ko po ay isang kilalang manghihilot sa aming probinsya. Bata pa lang po ako, tinuturuan na niya ako tungkol sa mga ugat at tamang pagpindot. Kaya ko po na pagsama ang dalawa. Si Emily ay lalong natulala. UP Med? Mas matalino pa siya sa akin? Alam niyang ang UP College of Medicine ang pinakamahusay at pinakamahirap pasukin sa Pilipinas. At ang taong iyon ay tinalikuran ang lahat para sa pamilya. Naalala niya ang lahat ng masasakit na salitang binitawan niya. Isang taong hindi nakatapos ng pag-aaral. Bumalik ka na sa bansa mo. Maduming trabaho. Ngayon niya naintindihan kung gaano siya naging ignorante at malupit. Maria, ngayon alam na ng lahat kung gaano ka kadakila. Sabi ni William. Hindi po. Huwag kang magpakumbaba. Isinakripisyo mo ang iyong pangarap para sa iyong pamilya, ngunit hindi ka tumigil sa pag-aaral. Tunay ngang kahanga-hanga, sabi ni Carol. Lumapit si Dr. Jones at inilahad ang kanyang kamay. Miss Santos, maraming salamat. Iniligtas mo ang aming pasyente, ang isang doktor mula sa Harvard na nagpapasalamat sa isang caregiver ay isang malaking sampal sa pagkatao ni Emily. Anong nagawa ko? Tumingin si Maria kay Emily. Miss Emily, patawarin mo ako. Unang beses na lumabas ang salitang iyon sa bibig ni Emily. Ngumiti si Maria. Okay lang po, Miss Emily. Naiintindihan ko po. Ang kabutihang ito ay lalong nagpagilty kay Emily. Pero, ang dami kong masasamang sinabi sa'yo. Okay lang po talaga. Muling sabi ni Maria. Mayroon po kasi akong mas mahalagang dahilan. Anong dahilan? Kinuha ni Maria ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang lalaki na nakahiga sa kama ng ospital. Ito po ang tatay ko. Inatake rin po siya sa puso.
at hanggang ngayon ay comatose. Tumingin siya kay William. Ang kondisyon po niya ay kaparehas na kaparehas kay Tio William. Pareho po silang may WPW syndrome. Natigilan ang lahat. Kaya po habang inaalagaan ko si Tio William, patuloy po akong nag-aaral at nagsasaliksik para po mahanap ang lunas para sa aking ama. Naintindihan na ni Emily. Ang pag-aalaga ni Maria ay hindi lang dahil sa pera. Sa simula po, oo. Pero habang tumatagal, naging napakahalaga po sa akin ni Tio William. Naging pangalawang ama ko po siya. At siya rin po ang naging pag-asa ko para sa aking ama. Ipinakita ni Maria ang isang makapal na notebook, puno ng detalyadong tala tungkol sa kondisyon ni William. Bawat pagbabago, bawat sintomas. Ito ay mas detalyado pa sa chart ng isang residente, sabi ni Carol. Hindi ka namin ginamit na eksperimento, Maria, sabi ni William. Itinuring mo akong parang sarili mong ama. Kaya mo ako inalagaan ng ganito. At dahil doon, 2 beses mo akong binigyan ng buhay. Biglang tumunog ang telepono ni Maria. Mula sa Pilipinas. Hello? Nay? Anak, gising na ang tatay mo. Bigla siyang nagkamalay. Po? Talaga po? Oo. Sabi ng doktor. Isang himala raw. Anak, may ginawa ka ba? Tumingin si Maria sa orasan. Ang oras na nagkamalay si William ay halos kasabay ng oras na nagkamalay ang kanyang ama. Isinasaalang-alang ang time difference. Isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Maria, sabi ni William. Pangarap ang maging isang doktor. Isang napakagaling na doktor. Tama po, sabi ni Dr. Jones. Handa akong gumawa ng recommendation letter para sa'yo. Pero ang tuition fee, ngumiti si William. Huwag mong alalahanin yan. Ako na ang bahala. Hindi po pwede. Bakit hindi? Iniligtas mo ang buhay ko. Tumingin siya kay Emily. Emily, hindi ba't gusto mo ring tumulong? Tumango si Emily. Lumapit siya kay Maria. Miss Santos, Maria, patawad at salamat. Gusto naming suportahan ang iyong pag-aaral. Karapat-dapat kang maging isang mahusay na doktor. Hindi ito tulong, Maria. Sabi ni William. Isa itong investment. Sa isang doktor na tulad mo, mas maraming buhay ang maililigtas. 6 na buwan makalipas sa isang lecture hall sa Harvard Medical School. Ngayon, mayroon tayong espesyal na panauhin, sabi ni Dr. Jones, na ngayon ay isang propesor na. Ang bida sa isang himala kung saan ang isang pasyenteng may WPW ay nabuhay matapos ang 45 minutong cardiac arrest. Pumasok si Maria, suot ang malinis na uniforme ng isang medical student. Magandang araw po. Ako po si Kim Sujin. Pinalakpakan siya ng mga estudyante. Sa tulong ng mga Harrison, nakapasok siya sa Harvard. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan. Mas mahalaga kaysa sa kaalaman sa medisina ay ang pusong tunay na nagmamalasakit sa pasyente. Sa likod ng silid, tahimik na pumasok sina William at Emily. Tio William! Miss Emily! Gusto naming makita kang nagtuturo, anak. Sabi ni William, puno ng pagmamalaki. Lumapit si Emily sa harapan. Noong araw na iyon, ipinakita ko ang pinakapangit na ugali. Hinusgahan ko si Maria dahil sa kanyang lahi, trabaho, at panlabas na anyo. Ngunit nalaman ko na ang tunay na galing at kabutihan ay wala sa mga iyon. Naway, maging mga doktor kayo na tumitingin sa puso. At hindi sa panlabas na anyo. Tumayo rin si William. Tinuruan ako ni Maria na ang tunay na halaga ay wala sa yaman, kundi sa pagmamahal sa kapwa. At ang pinakamahalaga, huwag sumuko sa pangarap. Hinawakan niya ang kamay ni Maria. Isinakripisyo niya ang kanyang pangarap para sa pamilya. Ngunit dahil sa pagmamahal na iyon, mas malaki pang pangarap ang kanyang natupad. Pagkatapos ng klase, nag-usap sila. Maria, may party sa susunod na buwan, sabi ni William. Birthday ko, ang pangalawang birthday ko, ang araw na muli mo akong binuhay. At mayroon kaming espesyal na anunsyo.
Magtatayo po kami ni Papa ng isang scholarship foundation, sabi ni Emily. Ang Maria Santos Scholarship Foundation, para tulungan ang mga estudyanteng tulad mo na may pangarap ngunit kinakapos sa buhay, para suportahan ang mga susunod na henerasyon ng mga doktor na may puso at malasakit. Napaiyak si Maria sa tuwa. Habang nag-uusap sila, isang batang babae ang lumapit. Ate, ikaw po ba yung doktor? May sakit po kasi ang lola ko. Pwede niyo po ba siyang pagalingin? Ngumiti si Maria. Oo naman. Halika, samahan mo ako sa lola mo. Kinuha niya ang kamay ng bata at umalis. Pinanood siya ni na William at Emily. Nakahanap tayo ng isang tunay na anghel, Papa. At dahil sa kanya, nagbago rin tayo. Naintindihan nilang lahat na ang tunay na himala ay hindi ang pagkabuhay ni William, kundi ang pagkatuto nilang magmahal, rumespeto, at tumingin sa kapwa ng walang paghuhusga. At sa inyo, mga mambabasa, ano ang una ninyong tinitingnan sa isang tao? Ang kanyang damit? Estado sa buhay? O ang kanyang puso? Sana ang kwento ni Maria ay mag-iwan ng isang aral na ang tunay na himala ay matatagpuan hindi sa teknolohiya, kundi sa pag-unawa at paggalang sa isa't isa.